Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ikalawang pagkakataon ay nakunan ang TV host, actress at content creator na si Alex Gonzaga sa magiging anak sana nila ng asawang si Lipa City Councilor Mikey Morada. And nito lamang October ay nangyari ang second miscarriage ni Alex base sa panayam sa kanya ng kanyang kapatid na si Tony Gonzaga sa YouTube channel nitong Tony Talks. And kwento ng vlogger na kunan daw siya matapos silang sumailalim ni Mikey sa tinatawag na in vitro fertilization o IVF, ang proseso ng pagbubuntis kung saan pinagsasama ang itlog ng babae at similya ng lalaki sa isang laboratorio. And inamin ni Alex na nagdesisyon sila ng kanyang asawa na dumaan sa nasabing procedure dahil sa nararamdaman nilang pressure. Kung dito may napanood siyang panayam tungkol kay former US First Lady Michelle Obama kung saan nakunan din ito bago manganak sa pamagitan ng IVF. Kwento ng actress at TV host, quote and quote, basta nakita ko sinabi niya na magkakaroon siya ng miscarriage, then after 2 years hindi sila makapag-conceive ni Barack. So sabi niya mag-IVF siya. So by 34 nag-conceive siya, then at 36 through IVF pareho yon. Nang makunan nga si Alex ay humingi raw siya ng paumanhin kay Mikey na talagang all out ang suportang ibinigay sa kanya mula nang magpa-IVF si Alex. And sabi ni Alex pa quote and quote, I was so pressured na. Pagkatapos sabi ko kay Mikey, sorry. Sabi niya, bakit ka nagsusorry? Ang dami pa nating embryo. Go lang. And very supportive talaga siya, pero hindi niya ipinapakita ang mga emosyon. Pinaramdam niya sa akin na siya ang partner na hindi ipaparamdam sa'yo na kasalanan mo. And naikwento rin ni Alex sa kanyang kapatid na talaga nang ipinagdasal niya kay Lord na sana ibigyan na sila ng anak. Sabi pa ni Alex dun sa nasabing interview, quote and quote, tapos yung minsan natatakot ka ng gumising sa umaga kasi parang shocks anong magiging result. Ito kasi namang si Alex, may nararamdaman kasi siyang agam-agam nang gumamit ng medical jargon ang kanyang doktor kapag nagpapaliwanag tungkol sa kanyang pagbubuntis. Pero ang sabi sa kanya ng doktor, maging patient daw sa paghihintay, baka mabagal lang ang development ng kanyang pregnancy. Pag-alala pa ni Alex, quote and quote, first punta namin walang nakikita, tapos may nakitang mass sa fallopian tube, tapos nakikita ko hindi na maganda yung mga nangyayari. And dagdag pa niya so alam ko na may something wrong doon sa second pregnancy. Sabi nila we have to wait. Ganon din nangyari sa amin sa first pregnancy namin. We have to wait another week to see, baka naman it's slow. And bago nga sumapit ang kanyang final check-up parang kinausap daw siya ni Lord. Sabi ni Alex, nung naliligo ko parang bigla akong kinausap ni Lord na parang, why are you in a rush to be pregnant? Why? Tapos naiyak ako kasi parang naisip ko, ba't ako in a rush? Bakit hinihingi ko kay Lord is, Lord, sana bukas pregnant na ako. Sana talagang matuloy na tong pregnancy ko. O ito sabi naman sa kanya ni Tony, quote and quote, ikaw kasi lahat sinasabi, si Alex na yung susunod. Alam mo yung baby shower ko, Alex, ikaw na. Tapos lahat ng video mo, pregnant na si Alex, hindi lang niya sinasabi. And pahayag ni Alex, matapos ang mapait na pinagdaanan, mas tumaas pa ang respeto at paghanga niya sa mga nanay na sumasailalim sa IVF procedure para mabuntis. Paalala pa ng vlogger sa mga anak na produkto ng IVF, quote and quote, kapag nag-conceive kayo ng IVF, mahalin nyo ang nanay nyo. Kasi dito makikita ang hardship at ang daming pinagdaanan para lang mabuo ka. Grabe ang respect ko sa mga nanay sa pinagdadaanan nyo. And may mensahe rin si Alex sa mga kababaihan na hindi pa rin makabuo ng anak at sa mga tulad niyang ilang beses nang nakunan. Quote and quote, huwag kayong magagalit kay Lord because may reason talaga. Always pray na ma-comfort kanya. And God always comforts the broken hearted. Tapos, kapag may bad news, sabihin nyo, Lord, be with me. Yakapin nyo ako the whole time para hindi ako masaktan at para hindi ako madurog. Sasabahan ka talaga niya. Samantala, muling pumirma ng exclusive contract si Seth sa Kapamilya Network ABS-CBN nitong nagdaang
November 3. Kaya naman asahan na daw ang mas marami pang bonggang projects ni Seth sa susunod na mga buwan at taon. And nang dahil sa tiwala at suporta ng ABS-CBN at ng kanyang mga fans ay napakarami nang na-achieve at naipundar itong si Seth. Sa naganap na contract signing, ipinalabas ang isang video kung saan ilang mga kapamilya at kaibigan ang bumati at nag-congratulate sa kanya. Sabi ni Seth, after watching the clip, parang mas ginanahan pa siyang magtrabaho. And ito pa pagdadagdag pa ni Seth, quote and unquote, kanina nung narinig ko yung ang sarap sa pakiramdam, nakakabawi, kumbaga full charge ka pang isang taon na energy ulit. And nagpasalamat din siya sa lahat ng taong tumulong at nagmahal at nagtitiwala sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang home network at kanyang mga supporters. Syempre, mula noong magsimula siya sa showbiz ay nariyan pa rin sila hanggang sa ngayon. Super thankful din siya na nabigyan ng pagkakataon na maging host sa noontime show na It's Your Lucky Day, kung saan isa siya sa mga nagsilbing mga lucky stars. And particular na binanggit niya ang mga kasamahan niya sa show na sina Robbie Domingo at Luis Manzano na talaga namang all out ang suporta sa kanya. Pagbabahagi ng binata, quote and quote, noong day 1 namin kinakabahan talaga ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko, and thankful ako dahil yung mga kasama namin sa It's Your Lucky Day, sobrang welcoming at ginaguide kami, sina Kuya Luis, Kuya Robbie, Ate Melay, and Ate Jenica. Samantala na ibahagi rin ni Seth na marami pa siyang naipundar simula na magtrabaho siya sa showbiz. Quote and quote pinapagawa ko yung bahay ng parents ko and ang sarap lang sa pakiramdam. Ipagyayabang ko po, 21 ako at nabigyan ko ng bahay yung mga magulang ko. Kahit anong mangyari, makakatulog sila. And syempre dahil yon sa ABS-CBN at sa mga boss natin na nagtiwala talaga sa akin, nakikitaan nila ako ng pagsusumikap. At tungkol naman sa mga susunod niyang projects, may niluluto raw ang bossing ng Kapamilya Network para sa kanila ni Francine. Anya, pareho nilang wish ni Francine na makagawa naman ng romantic comedy pagkatapos ng Fractured at Dirty Linen. O ito pa mga ka-chismis, na sa El Salvador na ang ating pambato na si Michelle D para sa kanyang laban sa Miss Universe competition. Sa isang Instagram post nitong November 4, proud na ibinandera ni Michelle ang ilang pictures at videos ng kanyang pagdating sa nasabing bansa. Kabilang na riyan ang kanyang solo pictures habang itinataas ang watawat ng Pilipinas, pati na rin ang pagsalubong sa kanya ng Filipino community sa airport. And makikita din sa post ang picture nila ng creative director ng Miss Universe Philippines na si Jonas Gafford. Wika niya sa IG, quote and quote, touchdown El Salvador. Pagpapatuloy pa ni Michelle, quote and quote, so incredibly grateful that I arrived safe along with my cargo. Maraming salamat, Salvadorians. At ito pa makikita sa kanyang Instagram stories na mukhang enjoy siya nakikipag-bonding sa ilang mga kandidata sa nasabing competition. And ilan lamang sa mga nakasama niya ay sina Miss India, Miss Laos, Miss South Africa, Miss British Virgin Islands, Miss USA, Miss Hungary at marami pang iba. And may IG story din si Michelle na kung saan ay may hawak siyang camera na tila kinukunan ng isang staff. Caption niya quote and quote, caption pa niya, quote and quote, when they know you're good with cameras, MMD as a creative director made it to the universe. Magugunitan natin mga kachismis sa isang interview kay Michelle na handa na siyang sumabak sa nasabing pageant competition. And sabi pa nga niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang magkaroon ng anumang pagkakamali. Tiniyak din ng Miss Universe Philippines sa 2023 na 200% ang ibibigay niya para sa competition. Sa niya quote and quote, I'm giving it everything that I have, 200% of myself. I'm dedicating it to my crown. O dagdag pa ng ating pambato sa Miss Universe 2023, quote and quote, I'm working on the different aspects of my campaign just to make sure that when I fly to El Salvador, I'm 100% ready. Walang mahanap na butas. And speaking of that, nanawagan din ang local pageant organization sa publiko na huwag kalimutang iboto si Michelle sa fan vote category upang ma-secure
ang kanyang spot sa semifinals. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.